Mga kapuso, sa puntong ito, makakapanayam natin si Chief Science Research Specialist and Head of the Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division of PHIVOLCS, Ms. Maria Antonia Bornas, upang alamin ang kasalukuyang aktibidad at sitwasyon ng Bulkang Taal. Magandang hapon po, Ms. Mariton. Magandang hapon po sa inyo lahat, Sir Ace, at sa inyo pong mga tagapakinig. Okay po, ano po ang kasalukuyang status ng Bulkang Taal at anong ibig sabihin nito para sa mga kalapit na komunidad? Sa kasalukuyan po ay tahimik po ang ating bulkan. Wala po tayong nasusukat o nadidetect na volcanic earthquake. At meron lamang po tayong patuloy na pagsukat ng sulfur dioxide mula sa Bulkang Taal. Sa pinakahuli pong pagsusukat ngayong araw ay nakapagtala po tayo ng 5,395 tons per day. 5,375 tonelada kada araw na sulfur dioxide. Ito po ay mas mababa kaysa doon sa nasukat natin nakaraang linggo na pumalo pa po ng 14,211 tons per day. Ito po ay isang hudyat na yung patuloy po na pagbuga ng sulfur dioxide ay hudyat na mayroon po tayong shallow magma o naka-imbak na magma sa ilalim ng bulkan na patuloy po na nagbibigas. Ito po ay gas-rich, bagong-bagong hatid na magma sa ilalim po ng Taal Volcano. Okay po ma'am, ano naman po ang naging resulta ng survey na isinagawa nitong nakaraang linggo? Mayroon po bang findings tungkol sa Bulkang Taal na mahalagang malaman ng publiko po? Okay, ito pong ating survey last week. Siya po ay quarterly survey upang masukat po natin ang kasalukuyang temperatura at acidity ng Taal Main Crater Lake. Ang ating pong resulta ay nakapagsukat po tayo ng maximum crater lake temperatures na 72.7. No? Medyo mainit po, kaya po mapanganib, mataas po ang sukat ng ambient volcanic gas sa loob po ng main crater. Kaya po talagang mapanganib po ang sumampa sa Taal Volcano Island at masyado pong acidic ang main crater lake. No? Nasa 0.2 po ang pH. No? Acidic po siya. No? Kung tayo po ay malalaglag sa main crater lake, tayo po ay mamamatay. No? At ang isa pa pong significant observation ng ating pong team ay mababa po ang sukat ng main crater lake. Bumaba po siya dahil po ang lawa po ng Taal in general ay bumaba po ng halos 1 metro ang level dahil po sa El Nino. So, dahil nagre-recharge din naman po ang Taal Main Crater mula sa mas malaking Taal Lake, ay mababa rin po ang Taal Main Crater. Ms. Mariton, ngayong unti-unti nang nararamdaman ang pag-init ng panahon, may epekto po ba ito sa aktibidad ng Bulkang Taal? Ang masasabi lamang po natin ay medyo ang active po ngayon sa Taal ay ang tinatawag po nitong hydrothermal system. No? Ang hydrothermal system, ito po ang bahagi po ng ilalim ng lupa kung saan ang groundwater po at ang magma na nakaimbak po sa ilalim ng bulkan ay nagkakaroon po ng contact at kaya po imbis na tubig po ang ma-maintain ng groundwater system, ito po ay nagiging steam, no? So napakalaking region po ito sa Taal Volcano at batay po sa pag-aaral ng ating pong isang dalubhasa na dyan po sa Taal, ito pong hydrothermal system ng Taal ay may lawak na sa pagitan po ng 2 hanggang 4 na kilometro sa ilalim po ng bulkan. Kaya po kapag medyo mababa po ang recharge ng tubig sa Taal Volcano Island, sa main crater lake, dahil po naapektuhan nga po ito ng level ng tubig sa Taal Lake, ay mas nagiging mataas po ang konsentrasyon ng volcanic gas diyan po sa Taal Main Crater. No? Kaya po makikita po natin na mataas pa rin po ang sulfur dioxide degassing. Kung baga po, hindi po masyadong nadadilute ng tubig ang volcanic gas dahil mas mababa po ang groundwater recharge. Kapag mayroon po tayong pagtaas ng alert level, kailangan po nating
sumubaybay sa mga abiso ng PHIVOLCS at sumunod po sa ating mga LGU officials kapag sila po ay nag-utos ng evacuation. No? At sa ganitong paraan po tayo po ay lahat magiging safe. Maraming salamat po, Ms. Maria Antonia Bornas, Chief Science Research Specialist and Head of the Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division of PHIVOLCS. You're welcome po, Sir Ace. At ingat po tayo lahat.